Hiking sa Kamuning, no more. Dahil ipinagigiba na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinaguriang Mount Kamuning at pinapapalitan ito ng mas mababa at mas accessible para sa mga pedestrian. Pero bago yan, ano nga ba ang hirap na dinaranasan ng mga pedestrian commuters sa pagdaan dito? Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Hiningal talaga ako. Hingal talaga. Yan ang bukang bibig ni William matapos akyatin ang Kamuning Footbridge. Bit-bit pa ang kanyang mga gamit. Anya, pahirap na nga ang tirik ng araw para paan niya siyang umakyat at bumaba ng bundok sa tarik ng footbridge. Kasi napakataas talaga eh. Yung iba hindi naman. Wala silang magagawa. Dahan-dahan na lang sila, ganun. Hanggang sa makarating sila. So, ay, hingal talaga ako. Bakit pala hingal na ako eh. Si Nanay Luz naman, dahan-dahan at hihinga-hingang binagtas ang footbridge, makatawid lang sa kanyang pupuntahan. Sa pinakalas pong pangatlo nilang pinakamataas na baitang, hinihingal na ako, nagkikendi na ako. Yung hingal lang, syempre pag may edad na. Tapos tumitigil lang ang konti, pababa, salamat, pababa na. Reklamo pa ni Nanay Luz, delikado rin ang footbridge dahil sa taas nga nito, mahirap habulin kung may mga snatcher na aali-aligid. Ito ang Kamuning Footbridge o mas kilala sa tawag na Mount Kamuning. Ang iba pa nga tinatawag itong Mount Everest ng Metro Manila. Kung makikita naman kasi ang itsura nito, para ka nga namang nasa ibabaw ng bundok sa sobrang taas. Kaya ang iba tagaktak sa pawis at hingal ang inaabot pag dito umaakyat o bumababa. Kaya naman maging si Pangulong Marcos Jr. nagulat nang makita ito. Ayon sa Department of Transportation, hanggang 5 palapag na gusali ang kasing taas ng 10 million footbridge na ito. Pero hiking no more na dahil goodbye Mount Kamuning. Nitong Miyerkules kasi ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naggibain na ang Kamuning Footbridge. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malinaw ang utos ng Pangulo na gawing mas convenient ang pasilidad para sa mga pedestrian commuter dahil karapatan nila ito. Ikinatuwa naman ito ni Nanay Luz dahil malaking tulong aniya ito sa mga gaya niyang senior citizen. Mas okay po, ma'am. Kasi ako araw-araw ko nagko-commute. Iba-ibang footbridge ang tinatawiran ko. Ito talagang pinakamataas. Sa gabi naman natatakot ako eh. Nangako ang kalihim na sa panibagong footbridge na itatayo kung saan mas padadaliin nito ang nilalakad o tinatawid ng mga commuter dahil mas pedestrian-friendly na ito. Sa inilabas na proposed design ng bagong itatayong footbridge, mas mababa na ito, may mga elevator pa at direkta ng konektado sa Kamuning EDSA busway station. Matatanda ang naging tampulan ng memes at biro ang Kamuning Footbridge dahil nga sa taas nito. Gaya na lang ng magkakaibigang full hiking gear pa nga ang suot at may dala pang watawat ng Pilipinas nang akyatin ang 30-feet footbridge sa EDSA Kamuning noong April 1. Ngayong taon nakatakda ang pagsisimula ng konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.